Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution No. 436, November 12, araw ng Miyerkules. Layo nitong ipaabot ang pagmamalasakit at suporta ng kapulungan sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa mga bahagi ng Visayas, Mindanao at Luzon. Nakapaloob din sa resolusyon ang panawagan ng Kamara sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at organisasyon na paigtingin ng relief at recovery efforts sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kasabay naman ito ang pagkilala sa tulong at suporta ng mga lokal na pamahalaan, civil society organizations at volunteers sa mga apektadong komunidad. Bukod dito, tiniyak din ng resolusyon na tutugon ng House members sa kinakailangang relief at rehabilitation efforts para sa mga kababayan. Pangunahing may akda ng resolusyon sina Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III, House Majority Leader at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos at House Minority Leader 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Samantala, kwestiyon naman ni House Deputy Minority Leader at Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw ang pagpapatuloy ng mga pagmimina sa mga probinsya na dapat ay inaalagaan ng mga kabundukan. Ito ay matapos ang matinding epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga lalawigan. Tanong nito, ano ba ang mahalaga? Maliit na kikitain mula sa mining activities o buhay ng mga taong naisa sa panganib pag may matinding kalamidad? Malaking question sa mga tao, anong bang mahalaga ang ma-preserve ang aming buhay o yung sinasabi nilang kita mula sa minahan na hindi naman namin napapakinabangan? Mahalagang question yon para sa mga sa mga taga-isla na kagaya ko. Kabilang ang Dinagat Island sa lubang naapektuhan ng Bagyong Tino at isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding pinsala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.